Hi guys! Welcome back sa aking YouTube channel. I'm your REE Board Exam Buddy, Prince Ian F. Cruz. And i-continue natin yung Plane and Solid Geometry series natin. So, nung nakaraang video, yung diniscuss natin ay classifications ng triangles according to angles and sides. So, ngayon naman, pag-usapan naman natin yung dalawang importanteng parameters sa triangle, which is the area and perimeter. Yan. Ngayon, pag-usapan natin yung perimeter and area of a triangle. So, first, yung perimeter. Pag sinabi nating perimeter, ito yung total length ng mga sides na bumubuo sa triangle. So, etong mga red dito, 'di ba? Ayan yung mga sides na nag-e-enclose or bumubuo sa triangle. So, kung isipin mo, para siyang bakod. Kukunin mo yung kabuuang haba ng mga gilid na nagsasara sa triangle. So, kukunin mo lang yan, lahat ng yan, pag-aadin mo, then makukuha mo yung perimeter ng triangle. So, very basic lang yung formula niya. Perimeter is equal to the sum. Perimeter is equal to A plus B plus C. Kung saan yung A, B, and C ay yung length ng tatlong sides ng triangle. So, halimbawa, ito yung A, ito yung B, ito yung C. So, pag din lang natin sila, we get the perimeter. Ngayon, punta naman tayo sa area. Ang area, halimbawa, ito yung triangle. So, yung area ay yung kabuuang surface or space na sakop ng loob ng triangle. So, kabuuang space niyan or espasyo na sinasakop niyan sa loob ng triangle, yan yung area. So, imaginein mo na halimbawa gusto mong lagyan ng pintura. Halimbawa, meron kang triangle. Tapos gusto mong pinturahan yung loob niyan. Yan. Kung gaano karaming space yung kailangan mong punuin, that's what the area measures. So, maraming ways to get the area depende sa kung anong given na meron ka. So, ito yung three common formulas. Formula number 1, area is equal to 1/2 times space times height. Okay. So, yung B, yan yung base. Tapos, yung H, yun yung tinatawag na height. Yung base, usually, yung side ng triangle na nakalatag horizontally. So, halimbawa, nakaganyan yung triangle mo, di ba? Kailangan, etong part na yan, or any part ng triangle, kailangan ilatag mo siya na pa-horizontal. So, parang kailangan iganyan mo siya. Ayan. Para magkaroon ka ng base. So, yung base, yun nga, yung horizontal part na ng triangle. So, ito yon. Tapos, yung height naman, yung height ay isang line segment na perpendicular sa base. Dapat, nakaka-form siya ng 90-degree angle mula sa base papunta sa vertex na katapat niya. So, di ba, halimbawa, dito mga galing yung height, kailangan perpendicular siya dyan. Yan, so perpendicular, so kailangan nakaka-form ng 90-degree angle. Tapos, kailangan tatama siya dun sa opposite vertex. So, asan ba yung opposite vertex? Diba ito? Ito yung opposite ni base eh. So, dapat tatama dyan yung ating height. Ayan. So, ayan. So, kailangan perpendicular siya, naka-form siya ng 90 degrees sa base, tapos dapat tumatama siya sa opposite vertex. So, yun yung height natin. Ayan. So, yun yung height. Yan. So, if given tayo ng base and height, multiply mo lang, then divide 2, you get the area. So, next formula, we have formula number 2. This one. Ang formula niya, 1/2 A times B times sine theta. So, gagamitin mo to kapag meron kang two sides na given yung length ng two sides at yung angle sa pagitan nila. So, halimbawa, ito yung angle na given sa'yo. Ayan yung theta. So, kailangan, given ka nito, yung length niyan
at saka yung length nito. So, yung A and B. So, kailangan, yung theta guys, kailangan angle na nafo-form ng dalawang sides na given. So, kailangan nasa gitna siya ng A and B. So, halimbawa, ito yung theta, tapos yung isa mong side na given ay ito, hindi applicable yung formula kasi kailangan yung angle ay between the two given sides na A and B. So, kung ganito yung given na angle sa'yo, pwede mong ma-apply yung formula kasi yung angle ay na-form sa dalawang sides na given. So, basically, kailangan magkakatabi yung tatlo guys para ma-apply mo yung formula. So, kailangan nandito yung isang side, tapos nasa gitna yung angle. So, ayan. So, yan yung ating second formula. Then, yung formula number 3 natin, this one, ayan. So, ang tawag dyan ay Heron's formula. Ito naman, kapag ka-given ka ng 3 sides. So, tapos walang binigay na any angle or height. So, halimbawa, A, B, and C. So, yan lang yung given sa'yo. Walang angle, walang height. So, hindi mo na magagamit yung formulas 1 and 2 kasi kailangan meron kang angle tapos kailangan may height ka sa isa. Kapag ka ganyan, ang kailangan mong gamitin yung tinatawag na Heron's formula. Ayan. Yeah. So, first, kukunin mo muna yung tinatawag na semi-perimeter. So, kung naalala nyo guys, yung perimeter, ayan, meron tayo, di ba? Pinag-add natin lahat ng sides. Kapag ka semi-perimeter, may semi siya, ibig sabihin, kalahati. Yan. So, kukunin mo lang yung perimeter, tapos divide mo ng 2, you get the semi-perimeter. So, ayan, importante yung semi-perimeter kasi kailangan siya doon sa formula, sa Heron's formula. So, pag nakuha mo na yung semi-perimeter, eto na yung formula niya. So, S, tapos ima-minus mo lang sa kada sides, then i-multiply mo lang silang lahat sa loob ng isang square root. So, ayan. So, ito yung third formula natin, the Heron's formula. So, ngayon na alam mo na yung tatlong area formulas, let's solve one example problem para ma-apply natin siya sa totoong tanong na lumalabas sa board exam. So, problem number 1, if the area of an equilateral triangle is 4 square root of 3, find the perimeter. Yan. So, meron daw tayong equilateral triangle. Tapos, yung area niya ay given na 4 square root of 3. Okay. So, given na tayo ng area ng triangle. Hinahanap na lang yung perimeter. So, kung naalala nyo guys sa last videos natin, nabanggit ko na, di ba halimbawa, meron tayong equilateral triangle. So, pag sinabing equilateral, equal lahat ng sides. Equal lahat ng sides. Ayan. So, di ba, an equilateral triangle is also an equiangular triangle. So, ibig sabihin, lahat ng angles dito ay pare-pareho. And, para maging pare-pareho sila, at the same time, they add to 180 degrees, kailangan puro 60 degrees ito. Ayan. Tapos, balikan natin yung isa pa sa mga formula kanina. Ayan. So, kung 60 degrees na pala lahat ng angles, so kahit ano pa yung angle dyan, magiging 60 lang din yan. Also, yung sides natin, lahat sila ay equal. So, instead na gawin ko siyang ABC, pwede ko tong palitan ng puro A na lang. Kasi equal naman silang lahat eh. So, dito, yung B, pwede natin gawing A na lang. Tapos, pwede ko to gawing A times A or A squared. So, kunin natin yung sin 60. Ayan. So, square root of 3 over 2. So, pwede ko itong palitan ng square root of 3 over 2. So, pag multiply natin lahat,
Pag-multiply natin ng mga constant, square root of 3 over 4, a squared. So, ibig sabihin, kapag ka equilateral triangle, ito na lang yung formula nyo guys to find the area. You just have to square the sides, then i-multiply mo lang sa square root of 3 over 4. So, isang side lang yung kailangan mo, then meron ka na agad na area. Nako-compute na siya agad. Sa problem na to, ang kailangan natin ay perimeter. And ano ba ulit yung formula ng perimeter? Perimeter is equal to the sum of all the sides. Or pwede natin gawing, since puro equal naman yan lahat, pwede natin gawing 3 times A. So, kailangan lang natin makuha yung isang side, then i-multiply lang natin ng 3, then makukuha na natin agad yung perimeter. So, 'di ba? Ito na nga yung formula ng area ng equilateral triangle. Tas given pa tayo ng area, which is 4 square root of 3. Tapos, pag pinlog in natin siya dito, makukuha na natin yung a squared. So, gawin natin yon ngayon. So, ayan. So, kunin natin dito. Then, palitan natin yung a ng ayan, 4 square root of 3. Ayan. So, magka-cancel yung square root of 3. Tapos, multiply natin both sides by 4. Ayan. Para matanggal yung fraction. So, magka-cancel na to. Then, eto, multiply mo siya. So, magiging 16 is equal to a squared. Or, pagbalikan rin natin, a squared is equal to 16. Actually, pwede nyo na itong i-shift solve guys kanina pa, no? Pero pinahaba ko lang. So, para makuha yung a, square root natin both sides. A is equal to 4. So, meron na tayong side. So, yung side na yan, lahat na yan ay, so, halimbawa, ito yung given. So, lahat yan, puro 4 na. Kasi equilateral triangle naman daw. All sides are equal. So, kailangan natin yung perimeter. So, substitute lang natin dito. Perimeter is equal to 3 times A or 3 times 4. So, multiply lang natin. Then, the perimeter is equal to 12. Ayan. So, yan na yung answer natin. Si letter B. Ayan. So, yun lang guys. So, sana marami kayo natutunan. Don't forget to like and subscribe and mag-comment and abangan yung mga susunod na videos ng ating plain and solid geometry series. So, yun lang guys. See you on the next video.